Tala. Bago po naman ang pagsibak kay Mike Sueno bilang Interior Secretary, ilang umano'y anomalya ang ipinupukol sa kanya. Ipinarating na rin yan sa Malacanang sa pamamagitan ng isang sulat. Ang tugon po ng kalihim sa balitang hatid ni Bernadette Reyes. May binigay na sulat sa GMA News si Interior Assistant Secretary R.J. Echeverry na naglalaman ng mga umano'y anomalyang kinasangkutan ni Interior Secretary Mike Sueno. Walang petsa at lagda ang kopya namin. Pero nakarating na raw sa Pangulo ang sulat na galing umano sa MRRD-NECC o Mayor Rodrigo Roa Duterte National Executive Coordinating Committee na sumuporta sa 2016 candidacy ng Pangulo. Hindi lang tiyak kung kanino mismo galing ang sulat. Ayon dito, pinipilit umano ni Sueno na magbitiw sina Undersecretaries John Castriciones, Jesus Hinlo at Emily Padilla. Nakapagpundar din daw ang kalihim ng mga negosyo tulad ng hotel at farm sa South Cotabato at bumili pa ng truck para sa rice business. Pero sabi ni Sueno sa flag raising nila tulad ng Pangulo, kontra raw siya sa katiwalian kaya imposible raw ang mga akusasyon. Sa isang kapatid daw niya ang hotel habang sa isang anak ang trucking at rice business. Ang farm naman niya lumaki raw dahil sa duck business. Paniwala ni Sueno, ang sulat ay pakana ng 3 undersecretaries na nabawasan ng kapangyarihan. Tinanggalan daw kasi sila ng ilang proyekto at inassign sa iba dahil walang nangyayari sa mga ito. Walang pahayag ang mga tinukoy na undersecretaries. Kanina nag-ceremony, flag ceremony, sabi niya, sa gobyerno, ganito talaga, di ba ho, kung hindi mo kayang tiisin, you have no place in the government. Let us not be distracted, business as usual. Bago si Sueno, inireklamo na rin ng katiwalian ang dating campaign spokesman ng Pangulo na si Peter Lavinia na todo tanggi sa akusasyon pero nag-resign bilang administrator ng National Irrigation Administration alinsunod sa hiling sa kanya ng Pangulo. Inireklamo rin ng katiwalian na mga kilalang kasamahan sa Tourism Promotions Board ang Chief Operating Officer nitong si Cesar Montano. Pero pagtatanggol ng Pangulo noon, tiwala siya sa aktor na kanyang supporter. Dinepensahan din ng Pangulo si House Speaker Pantaleon Alvarez na nasasangkot naman sa issue ng pagkakaroon ng girlfriend kahit pamilyado na. Pati si Speaker, ba't matanong na ilang, lahat kami dito wala nang ranggo pagka ganon. Sino bang walang kaligayahan? Pag-amin ng Pangulo, ladies man din siya. Pero ang hindi nabanggit ng Pangulo ay ang kaibahan nila. Annulled siya habang kasal pa si Alvarez. Nababatikos tuloy ngayon si Alvarez na minsang nanghusga sa pakikipagrelasyon ni Senadora Laila de Lima. Pero yung pagtatanong doon sa relationship, no, kinakailangan yun. Kailangan nating ipakita sa taong bayan kung anong klaseng tao ito. Pinag-aaralan ng Gabriela ang paghahain ng ethics complaint laban kay Alvarez. Pero gusto rin naman daw ng Gabriela ang imbestigahan ang sinasabing ugat ng paglutang ng usap-usapan tungkol sa GF, ang reklamo ni Alvarez laban sa top campaign contributor ng Pangulo na si Davao del Norte Representative Antonio Floyrendo Jr. May interes daw ang huli sa kumpanyang Tadeco na pumasok sa joint venture agreement sa Bureau of Corrections. Bawal daw kasi sa mga kongresista na magkaroon ng pinansyal na interes sa isang kumpanyang may kontrata sa gobyerno. Bubuo na rin ang panel ng DOJ para imbestigahan ang kasunduan. Bernadette Reyes, GMA News.